Nakatikim ng matinding sermon ng mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration. At ang bumatikos sa kanila ay walang iba kundi si Pangulong Nonoy Aquino. Nakatutok si Teresa Andrada. Kung natanggap ng Bureau of Immigration noong ika-13 ng Marso ang lookout bulletin na ipinalabas mismo ng kalihim Laila de Lima para sa magkapatid na Reyes, paanong di umano nakalabas pa rin sila ng bansa noong ika-18 ng Marso? Di na itago ni Aquino ang pagkadismaya sa pagkakapuslit sa bansa ng mga high-profile na suspect gaya ng magkapatid na Joel at Mario Reyes. Ang magkapatid ang itinuturing ng mastermind sa pagpaslang sa broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega sa Palawan. Tinukoy rin ng Pangulo ang kaso ng dayuhang si Kim Tae-dong na nahaharap sa kasong large-scale estafa at dapat ay ide-deport na sa South Korea. Nakatakas si Dong mula sa isang ospital kung saan siya ikinonfine dahil daw sa hypertension at diabetes. Sabi ng Pangulo, hindi maaaring makatakas si Dong kung walang konsabahang nangyari. Ikinadismaya rin daw niya ang pagpasok ng halos 400 dayuhan na hinihinalang miyembro raw ng cybercrime at human trafficking syndicate na nambibiktima ng mga mamamayan sa Taiwan at China. Kamakailan, nahuli ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang mga ito na pag-alamang dito mismo sa Pilipinas nila ginagawa ang kanilang operasyon. Kitang-kita sa nangyari ang pagkukulang sa pagtupad sa tungkulin. High profile na nga ang mga salaring ito, ipinalabas sa lahat ng media, kanilang muka, pero tila walang kahirap-hirap pa rin silang nakatakas. Bago magtalumpati ang Pangulo, sinabi ni Immigration Commissioner Ricardo David na plano nilang i-upgrade ang kagamitan ng ahensya para mapaigting ang pagbabantay sa mga airport at seaport. Pero ayon sa Pangulo, mababaliwala lang ang mga modernong gamit na ito kundi matitigil ang konsabahan sa loob mismo ng ahensya. Kailangan natin ayusin ang bitak sa sistema. Gaano man ka-high-tech ang mga kagamitan ng inyong ahensya, kung mayroon pa rin mga naga-under the table at mga kakuntsaba sa pagsingit ng peking papeles, talagang mababaliwala ang ating pagbabantay. Hindi rin pinaligtas ng Pangulo ang isyu ng overtime pay na inirereklamo ng mga taga-Bureau of Immigration na nakapwesto sa mga airport. Ginagawan daw ng paraan ng gobyerno na mabigyan sila ng mga karampatang benepisyo. Ang hindi raw tama, iatang ng mga taga-BI ang kanilang overtime pay sa airline companies. Hindi po sapat. Nakatwiran ang sabihing dati na itong kalakaran. Hindi natin maitutuwid ang baluktot na sistema kung ang itutugon natin ay ito kasi ang nakasanayan. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng BI hinggil sa pahayag ng Pangulo pero hindi sila sumasagot sa aming tawag. Pero bago ang talumpati ni Aquino, sinabi ni David na magmula raw nang maupo siya sa pwesto noong 2011, nasa 36 na kawani na raw ang nadismiss sa serbisyo. We at the Bureau of Immigrations do not and will not hesitate in the investigation or investigating and enforcing disciplinary actions on complaints or cases filed against erring officials and employees. Gayunman, hamon ng Pangulo sa mga opisyal at empleyado na husayan ang kanilang trabaho. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.